Good morning, morning! So alam ko naman na bukod sa inaabangan nyo yung mga lugar na pinuntahan namin sa South Korea, inaabangan nyo din yung naging gastos namin para sa trip na ito. So eto na, gastos reveal na tayo. So unahin na natin yung plane ticket. Yung total na binayaran ko dito ay 22,000 pesos. Balikan na yon, 20,000 for 4 persons. Kasi 2,000 lang doon sa aming baby. So, ibig sabihin, 20,000 para sa 5,000 lang balikan na. Pero nabook ko to last November 22 pa. So, next one, travel tax, 1,620 times 2, which is 3,240 sa amin ng husband ko, 800 times 2 para dun sa dalawang baget, so 4,840, libre lang si baby. Next one naman, hotel accommodation. Dito kami sa Sky Park, Hotel Myeongdong, 30,000 for 5 days, lumalabas 6,000 per night. Pero napakaganda kasi ng location nito. Paglabas mo may subway station. Tapos sa likod nito may Myeongdong Market. O saan ka pa, 'di ba? Next naman, ito lang yung pinabook namin na tour, yung DMZ tour. Ang presyo naman nito ay 6,500 for 3 persons, libre na yung tatlong kids. So maghapon to from 8 a.m. to 2 p.m. Kasama na dito yung bus at saka yung entrance. So susunduin nila kayo sa hotel nyo, tapos ibababa naman nila kayo sa may City Hall na malapit lang din sa hotel nyo. So next naman, nagpabook naman ako ng Ensol Tower, kasama yung cable car at may libreng lock. Yung sinasabit nila tas nilalagyan ng name. Ang presyo naman nito, 3,400 for 3 persons. Libre din yung dalawang baby. So magkasama na yun Ensol Tower, cable car at saka yung lock. So ayan yung cable car na sasakyan namin. O next naman, paano naman kami nakapunta sa Busan? So, bumili ako ng Corel Pass sa Klook din. So, magta-travel kami via KTX, 13,000 for 3 persons, pero 12,000 na binayaran ko kasi may Klook credits ako. Free naman yung dalawang babies. At yung KTX na yun or Corel Pass na yun is good na for 2 days. So, pwede ka magpabalik-balik. Pero kami, syempre, 1 day lang yun. So, yung papunta namin, tsaka pa uwi, yun na yung presyo niya. Medyo mahal kasi medyo malayo din yung Busan. So, yan. Pagdating sa Busan, kung itatanong nyo ano yung naging transportation namin, so, nagpabook din ako ng van kasi nga, syempre, may dala kaming baby at gusto namin ma-maximize namin yung time namin doon. So, syempre, sa Klook din ako nagpabook. Ang presyo naman nun ay nasa 10,000. Maghapon na siya from 10 a.m. to 6 p.m. So, dadalhin nila kayo sa iba't ibang mga location. Ito, katulad nitong Sky Capsule, dinala nila kami dito. Ang presyo naman nito ay 2,000 pesos, good for 5 persons na. Pero take note kailangan yung magpa-reserve. So ako pinakausapan ko yung driver namin na magpa-reserve na din, babayaran ko pag nagkita na kami. So isa yan sa mga pinuntahan namin. Ihatid kayo sa first station, then susunduin niya kayo dun sa kabilang station kung saan kayo bababa. Next one naman na pinuntahan namin is yung fish market or kung saan kami kumain. Ito naman, pinuntahan din namin yung coffee shop ni Jimmy ng BTS. So, swerte mo nga daw pag pumunta ka dito at nandyan siya, no? Pero kami wala. So, okay lang din naman. At least nakita ko yung lugar. Next one, nagpunta kami dito sa Busan X in the Sky. Nandito yung Ping Fong o yung Baby Shark. Nako, tumantuwa yung aking pangalawang anak na si Olivia dahil favorite niya yan. Baby pa lang siya. And then, nandito din yung Starbucks na located sa 99th floor. Yeah, 400 pesos yung pinaka-entrance dito. Pero dahil birthday ko, libre ako. Pinakita ko lang yung passport ko. Next one naman, nagpunta kami sa Gamcheon Village kung nasaan yung statue ni Little Prince at saka nung Fox. Wala namang bayad dito pero ang saya dito kasi pwede kang mag-food trip. O next one naman, pag-usapan natin yung naging transpo namin. Dahil nga, mas pinili namin mag-subway, so medyo nakamura kami. 56 lang, tapos yung papunta tsaka pabalik na yun. Pero minsan nakakadalawang sakay kami ng subway sa isang araw. So 56 times 2 times 5 times 2. So 1,120 lang. Pero pag bata, kalahati lang, no? So 600 pesos. Ang babies, wala namang bayad. So next one, yung mga pagkain naman namin. Dahil nga hindi kami breakfast person,
So kami, ang binibili lang namin or kinakain namin sa morning ay egg, o kaya coffee, o kaya onigiri at saka noodles. So yun lang naman yung ginagastos namin pag breakfast. So, ang breakfast namin, so 100 times 3, so 300 times 5. So, for 5 days, it's 1,500. Yung mga babies, biscuit lang or dede. For lunch and dinner, nag-allocate kami ng 1,000. So, 2,000 kasi lunch and dinner times 5 days. So, equals to 10,000 yung naging food namin for lunch and dinner. Pero nung birthday ko, syempre medyo special. So, itong grilled na seafood yung binili namin. So, medyo mahal yan. Parang nasa 2,500. Pero not bad na. Ang dami na yan. May soju pa kami. Tas nag-ramyun pa tong anak ko. Tas nag-ice cream pa. Tapos nag-cola. May rice pa. So, ayan. Ito yung isa sa kinain namin. Bibimbap. Ay, nako, napakasarap. Sulit na sulit. Tapos yung mga food trip, kasama na din dyan. So, sa tingin ko, mag-allocate kayo mga 15,000 sa pagkain nyo para kasama na din yung pang food trip nyo sa street food. O next one naman, pag-usapan naman natin yung sa pasalubong. So kami, for pasalubong, nag-allocate kami ng 10,000 kasi medyo marami kaming friends at saka family. So yan. Tapos, for personal naman, nag-allocate kami ng 20,000 para bumili kami ng mga personal na gamit like handbook para dun sa 2 girls, tapos yung stamp na dojang yung tawag nila, yung Hangul name mo nandoon. Tapos, yan, dito kami namili naman ng mga pasalubong sa Daiso. Alam nyo, pag nagpunta kayo ng Korea, ay, dito kayo mamili. Sobrang mura. As in, marami kayong mapapasalubungan. Ako, promise ko sa inyo yan. Diyan kayo mamili. Hindi kayo masyadong mapapagastos. Tapos, yung mga personal din namin, namili din kami ng mga North Face na damit kasi sobrang mura. 50% yung price compare dito sa Pilipinas, no? Bumili din ako ng mga postcard, fridge magnet, Starbucks mug, tapos yung mga photo souvenir do sa mga pinuntahan namin. At syempre, wag nating kalimutan ang mga cosmetics or makeup galing sa Olive Young. Ay, naku, syempre tuwan-tawa tayo. Bumili din ako sa 7-Eleven tsaka sa E-Mart nung mga mura nila or mga buy one take one nila na mga drinks o yan, 'di ba? Candy, so mga ganyan. Ang dami ko nabili, 'di ba? Sulit na yan. Alam nyo, kahit gumastos kayo, o ito nga pala yung total ng na pamili namin or nagastos namin for this Seoul and Busan South Korea trip. Alam nyo, kahit napagastos kami, sobrang sulit nito. Iniisip ko pa lang kung naghanda ako for my 40th birthday, baka mas malaki pa yung nagastos ko. Tsaka ang ginawa namin dito is pinag-ipunan talaga namin ng husband ko ng almost 6 months yung total ng lahat ng gagastusin namin. O diba, nakapag-create pa kami ng memories together with our kids, na-enjoy namin ang food ng Korea, yung mga lugar, pati hospitality ng mga Koreano. O sana ma-experience nyo rin to soon. O yun lang, bye!